Ano ang sabi? Happy New Year sa inyong lahat! And to kick off this year, 2025, umpisahan natin ng sakto at tama. Isang saktong sasakyan na kahit saan mo tingnan, panalo ka. Ito, ang Changan CS15. Let's go! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding. Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Alam nyo, ever since nilabas early last year itong sasakyan na to, gusto ko na siyang ma-feature sa channel natin. Kaya today, natsyempohan ko din siya dito sa Changan Auto Pasig. Ngayon pa lang, ini-invite ko na kayong pumasyal dito sa showroom nila along C5. Dito po sila sa side ng papuntang QC. Ang ganda ng showroom nila, lahat ng Changan models, mga sasakyan nila, they're all here for you to see at makakapag-test drive din. Kaya if you're looking for a brand new car this year, 2025, this is one of the places that you should visit. Well, at the topic at hand, nung una ko siyang nakita, itong CS15, perception ko sa kanya, isa siyang cute na 4 wheels. Saktuhan lang para sa average size na mga tao na sasakay sa loob. Iniisip ko nga parang pinaliit siya na CS35 Plus. Pero hindi, iba ang dating niya. At tinginin na malaki siya. Siguro dahil sa taas ng ground clearance at malalaki ang headlights at pati na nitong commanding na front grille. Yung dating kasi ng front fascia niya, may dating siya na, yun nga, napaka-astig ng look dahil sa grille na yan. Hindi yung parang sasabihin mo lang na simple ang look niya. Madami din kasi siyang mga character lines, design accents na makikita dyan sa harap. I like this part dito sa harap na dito sa may bandang baba. Karaniwan na pinepwestuhan ng fog lamps, pero dito wala siya. Ibig sabihin lang niyan, maganda ang liwanag ng headlights nito. At itong ang front grille design niya, yung kanyang butterfly wings ang concept. Pagdating naman dito sa gilid, it looks very good for a compact SUV. Kakaibang design ng alloy wheels, parang andun yung parang paru-paro siya na look sa malayo. Parang ganun ang dating sa akin. In a way, malaki ang side mirrors, which is good kasi visibility ang pinag-uusapan dyan. Kita mo dito yung design na medyo boxy sa likod para there is more space sa rear area ng sasakyan na to. And speaking of the rear, I like it in a weird way na it resembles, for me, a little bit para siyang Kia Sonet in a way. Kapansin-pansin dito yung design accent sa may rear bumper, ayan. Pag pinagmasdan nyo yung likod, pag binuksan nyo siya, okay din ang space na ino-offer. Hindi man siya ganun kalaki pero not bad for this size of a car. Siyempre, lalo na pag pinold nyo second row seats, mas marami ang space yan. Overall, sa design niya para sa akin, I like it. Simple, you may say minimalist, pero may dating siya. Talagang di papahuli sa mga counterparts niya sa same segment. Pagpasok naman dito sa loob, nothing special dito sa second row, I will have to say. Pero pagpasok nyo, babatiin kaagad kayo ng all leather seats niya. Mapapasabi ka na lang na paghawak mo siyang ganyan, wow, nice. Pero yun nga, pansin agad na ala po siyang AC vents, ala din siyang USB charging ports. Well, at this price point, hindi na rin siguro dapat magreklamo. And on my channel, we are here to show more on what the car has to offer rather than concentrating on what it lacks. Doon tayo sa positive. Speaking of positives, dito na tayo sa pinaka-dashboard niya. Ayan po, masasabi ko malamig siya sa mata. It looks good for a car that is on this price point. Itong steering wheel niya, it looks and feels premium. Yan po yung gear shifter niya. Elegant ang look. May separate dials po para sa kanyang AC controls, USB charging ports. Meron po siyang cubby holders. Yan pong armrest. Ang ganda po. May mga bottle holders sa mga panels ng pinto at dito sa gitna. At ito, ang gusto ko rin dito, it has the reliable manual handbrake.
Sa infotainment system, halos magkasing laki sila ng instrument panel dyan sa driver's side at maganda rin ang display, yung illumination nila. Maraming settings ng sasakyan na to ang nagagawa nyo, nasiset nyo gamit yung panel na yan. Pag tumingin ka sa taas, andun yung sunroof. Diba grabe ang effort ni Changan na i-include yan sa package na ino-offer nila sa sasakyan na to. Well, alam nyo, growing up here in our country, hindi ako masyadong fan ng sunroof. Kasi most of the time, mainit sa atin at talaga naman mainit. Talagang hindi mainit, most likely umuulan. Kaya gugustuhin mo talaga kung meron ka niyan, nakasara lang siya halos most of the time. At yun nga, siguro isa ako dun sa mga sasabihin na mas gusto kong i-trade off na lang na magkaroon ng AC vents at charging port sa likod kesa sa sunroof. Well, para sa akin lang po yun, opinion ko lang po yun. Siyempre, this is a car that offers so much. Kaya tignan na natin ang engine niya, kung ano ang ino-offer nito. Well, po, 4 cylinders po ang engine niya. It's a 1.5 liter blue core petrol engine. 5-speed DCT dual clutch transmission. Hindi po siya naka-CVT, naka-dual clutch transmission. So, a little complicated than the CVT. Nag-actuate para pumasok yung sumunod na gear para ala ng clutch. But ganun po siya nagwo-work. Power po niya, 105 horsepower at 5,500 RPM. Saktong-sakto lang. At tingin ko nga talagang sa size ng sasakyan na to, talagang okay na okay yung power na to. Kasi it's more than 100 horsepower and I think that is more than enough. At dahil nga 4-cylinder siya, I like it. Less vibration. And for me, as a petrol head, I always prefer a 4-cylinder engine. At yun nga, pagsilip ko dito sa engine bay, talagang ang ganda ng pagkakapwesto ng mga components. Mapapansin din talaga dito na battery niya is Changan, yung mga hoses, makikita mo may Changan. Sinilip ko rin yung suspension sa ilalim, Changan din ang pangalan. Ibig sabihin, they mostly, tingin ko, I don't know, you can comment down below. Siguro baka 90 to 95% or almost like talagang halos lahat ng components ng mga sasakyan ng Changan, sila ang nagpo-produce. Impressive, that's all I can say, very impressive. At yun nga, maaliwalas kasi tignan sa mata yung layout ng engine niya. Pero yun lang, sana next time magkaroon po ng engine cover dun sa ilalim kasi kita po exposed po, ayan, no? Para hindi siya masyado madumihan at protection na rin para sa engine. Features na tayo, grabe. Sa price point na ino-offer nito, ito ang mga features niya. Yes, meron siyang parking sensors with rear view camera, cruise control. At this price point, may cruise control, chillax driving on the highway, amazing. Tire pressure monitoring system, hill hold control, ABS at EBD, driver and front and side airbags. Safety, brake assist system, harap-likod, naka-disc brakes po yan. Sangkapak. At hindi lang yan, automatic headlights with daytime running lights. Pag nasense niya na madilim na, magbubukas na yung headlights niya. At marami pa pong iba na madidiscover nyo pag ito ang sasakyan na binili nyo. At dito po sa Changan Auto Pasig, ito ang pricing ng Changan CS15. And at present, meron pa rin silang promotion, 100k off sa SRP. Yes, narinig nyo ako, 100k off, pero depende yan sa payment plan na gagawin nyo. Kaya pasyal na po kayo dito sa Changan Auto Pasig. Sa pagtatapos, alam nyo this car, just plain and simple, ang masasabi ko, it is a good catch. There is no doubt you will have your money's worth in purchasing this car. Even reliability concerns, tanggalin nyo po yan sa isip nyo. Changan has proven that their cars are good to last for a very, very long time. Bottom line is, sulit ang pera ng pambabayad mo sa kotse na to. Lalo na kung first time car owner ka, this is an exciting car to have and to own. Ito po ang Changan CS15. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Happy New Year po sa inyong lahat. All the best for 2025 for all of us. Drive safe. I'll see you on the next one.